Yung sa institutional abuse kasi, ito yung minsan, yung mga ayudan, yung listahan ng mga beneficiaries na pupolitika. Okay. Kapag hindi ka malapit doon sa naglilista. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ano pa ba yung mga programa na meron yung United Senior Citizens Party List para sa ating mga nakakatanda? Well, medyo na-discuss na natin dun yung letter H, no? Yung Yes. health. Yung opportunity, ito yung may bill kami na nakabinbin ngayon. Ito yung para opportunity assistance for farmers and fishermen, no? Nakabitin po ito. Dito tayo madako sa letter P. Ito yung protection. In fact, as a lawyer and a second nominee, ito siguro yung magiging pagtutuunan ko ng pansin. Dahil nga sa pang-aabuso sa mga nakatatanda. Meron diyang mental abuse, emotional abuse, financial abuse, at saka institutional abuse. Yung sa institutional abuse kasi, ito yung minsan, yung mga ayudan, yung listahan ng mga beneficiaries na pupolitika. Okay. Kapag hindi ka malapit doon sa naglilista o hindi ka malapit doon sa local officials, tanggal ka doon sa listahan. May mga nangyayaring ganon, maraming sumbong sa amin na umaabot ng ganon. So, ito yung proteksyon na gusto ko sanang ibigay sa mga nakatatanda para hindi magkaroon ng politika doon sa paglilista ng mga beneficiaries. Kaya nga napaka-importante ng universal pension Kasi dito, wala nang hindi kayo na kailangan mag-distinguish. All you have to do is reach the age of 60. Automatic, you will be a recipient or beneficiary of the universal pension. So, yan yung mga gusto kong tutukan sa mga nakatatanda bilang protection para sa kanila. Pagdating naman sa inyong mga programa, para yung iba kasi hindi na ganun din kalakas para makalabas pa sa bahay, makapunta pa kung saan-saan. Paano pa nyo mailalapit sa ating mga kababayan nakatatanda yung mga programa na hindi na talaga naglalakbay pa, lumalabas pa o kung ano pa? Isa sa mga programa siguro na po pwede kong babanggit sa inyo na that can answer your question. Ito yung meron kaming inihain na bill which will mandate the creation of senior citizen center in every locality, in every barangay. Meron din kami mga daycare centers for senior citizens na inihain din sa mababang kapulungan. Kasi napaka-importante po, lalo na po doon sa mga pamilya, na yung mga nakatatanda na iiwan lang mag-isa sa bahay. Kasi nagtatrabaho, yung anak. So, sila naiiwan na nakamukmuk lang, no, nakatingin sa malayo. And this will, cause some deterioration in their cognitive functions. So, ang mas maganda talaga dito, dalhin sila kung meron, at yun ang imamandate namin, dalhin sila sa mga senior citizens daycare centers. Kumbaga, kung meron para sa mga bata, dapat meron din para sa mga nakatatanda. Doon, makakahalubilo nila yung kanilang mga kaedaran at makakapagtalastasan sila. Tony, gaano ba sa tingin ninyo kahalaga itong mga programa at proyekto, and at the same time, ang bawat pamilya bigyan ng pansin itong mga nakatatanda na talagang dapat alagaan, hindi lang dapat sinasamahan, kundi talagang sinasabi nyo nga kanina, gumagana din yung cognitive function nila para mas maganda ang well-being ng mga nakatatanda. Yung pangalan kasi ni Congresswoman Mila Magsaysay, ang letters po dito is MAM, no? Meron ho kaming talagang, sinasabi lagi sa nakatatanda at lagi naming ipinapayo sa mga kabataan na ang mga matatanda ating mahalin.
So, meron ulit tayong acronym. M, matatanda ating mahalin. Why? Kasi bilang kabataan, ang pagtanda ay isang function ng talagang it's a natural course of things. Yes. No? Ikaw, bata ka ngayon, pero pagdating ng araw, tatanda ka rin. No? Yun lagi namin sinasabi. So, kailangan malaman ng mga kabataan na darating ang panahon na dapat paghandaan din nila na maging malusog, matalino, at hindi malimutan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Yung values dapat hanggang sa hanggang sa pagtanda nila, maalala nila at magawa nila. Okay, attorney, siguro overall na lang, ano ba yung nakikita mong vision sa ating mga nakatatanda sa buong bansa na sa mga susunod pang taon ay ito na dapat yung estado nila. Ito na dapat yung nakikita mong sistema kung paano sila dapat natutulungan at paano sila nagre-respond din na nakikipag-cooperate and at the same time, nagbubunga yung mga proyekto at programa ninyo kasama ang ating administrasyon. Isa sa mga sinasabihan namin, in fact, ang sentro ng aming campaign ngayon, hindi lamang sa nakatatanda. Ang sentro ng aming kampanya ay naka-address din sa mga kabataan. Sabi ko nga, in the long run, they will become seniors like ourselves. No? So, mabuti na suportahan kami dahil ngayon pa lang, we pave the way for a better future for all of you when you become seniors. Nandiyan na lahat ng mga programa na po pwedeng pakinabangan ninyo pagdating ng panahon. Na wala naman kayong lusot tatanda at tatanda kayo. Yes. Okay? Magiging 60 years old din kayo. So, kung kami ngayon na susuportahan ninyo at makakapaglatag kami ng mga programa, later on in life, you will also reap the benefits of it. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!